sundalisay ang aking nais. Nalikay mo, O Diyos. Para sa akin. Praise God. So, magandang umaga po sa inyo lahat. Muli po tayo po ay magkakasama-sama sa araw po ng Martes at Huwebes. So, magandang umaga po sa inyo lahat. Kamusta na po ang bawat isa? Praise God, praise God. Napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Salamat sa mga nag-pray. Salamat sa bawat isa. At ngayon pong umaga, tayo po ay bumabalik sa ating pong online every Tuesday and Thursday. Napakahalaga ang bawat araw na tayo po'y manalangin at patuloy na makaranas ng pag-ibig ng Diyos at ng Kanyang salita. Kaya sa loob po ng 30 minuto, tayo po ay patuloy na magsasama-sama upang tayo magbulay ng Kanyang salita. Tayo po'y manalangin sa umagang ito. Ama namin banal, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Sa magitan po, Panginoon, ng aming pong online ay makapag-minister at mihatid ang mabuting balita sa bawat isa. Salamat dakilang Diyos, sino man ngayon ay nakatune up at patuloy na nakikinig, nanonood ng live streaming na ito. Amang banal, dalangin ko, pagpalain mo ang bawat isa. Alam namin, ikaw lamang ang tanging proteksyon namin, ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming dinadakila na aming Diyos. At patuloy po namin idinideklara sa bawat araw ang iyong pagmamahal. Salamat dakilang Diyos at maging sa siyudad ng San Pablo City, bagamat kami po ay modified, enhanced community quarantine, wala pong Sunday service, crowd, but Father, we pray, Lord God, hindi mapuputol ang kalakasan idinadaloy ng iyong salita. Salamat dakilang Diyos. Patuloy ko po itinataas sa iyo ang bawat isa. Salamat, Panginoon. At sino man ngayon na nakikinig, nanonood, na ngayon ay nasa iba't ibang bansa, ito man ay sa Hong Kong, ito may sa Macau, ito may sa Amerika, sa Bermuda, maging sa Singapore, sa Dubai, sa lahat ng aming mga pamilya na ngayon ay nanonood at patuloy na sumusubaybay sa pagitan ng online, maging po sa video na ito, maging sa Spotify, maging sa YouTube, in the name of Jesus. Lord God, we pray, let your extending power be upon them. Ikaw ang Diyos sa patuloy na gagabay. Salamat, Panginoon, katulad po ng aming tema, katulad ng isang agila ang nagtitiwala sa iyo ay patuloy na lalakas, patuloy na makakaranas ng iyong patnubay. Ama, maraming salamat at kami naniniwala maging sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, saan man sila naroon, maging ang kapatiran namin nasa Malaysia, nasa Singapore, Lord God, at sa iba't ibang lugar, dalangin po namin ang iyong patnubay. Salamat, O Diyos, sa kalakasan ibinibigay mo sa iyong lingkod, sa kagalingan, at patuloy na recovery. Panginoon, maraming salamat, at sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Salamat dakilang Diyos, maging ang Life in Christ, San Pablo City, Laguna, Los Baños, Nagcarlan, Rizal, San Pablo City, dalayan ko, Panginoon, maging sa lahat ng pastor ng Life in Christ, pagpalain mo ang bawat isa, sa bawat ministry head, sa lahat dakilang Diyos. Salamat, Panginoon. Sila man, Panginoon, ay nasa mga bahay, yung ba'y nagtatrabaho, yung ba'y namamasukan sa anumang company o bahay. Ama, dalangin ko, ang iyong patnubay ay iyong pagpapala ay sumaanla. Salamat dakilang Diyos. Sa iyo po pinagkakatiwala ang lahat. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen, 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 amen. Praise God. So magandang umaga po muli sa inyo lahat. Kamusta na po? Amen. So maraming salamat sa Diyos sapagkat tayo patuloy na pinapatnubayan. Amen. So, ang Laguna po ay nananatili po sa Modified Enhanced Community Quarantine. So, ayun, 10% lang po ang inaprubahan na magsama-sama. Subalit, ang Diyos ay hindi nawawalan ng kaparaanan.
Kaya sa bawat isa, lahat naman ay may paraan. At tayo naniniwala, ay pagbukas ang ating puso, bukas ang ating isip, ito ay laging magre-receive sa Panginoon. Amen? Kaya hindi man tayo nakikita ng face-to-face, bukas ang puso, bukas ang isip, bukas ang espiritu, bukas ang ating listening ears, kahit po tayo ay hindi nagkakaroon ng face-to-face gathering, patuloy pa rin magsasalin ang Diyos ng mga biyaya. Amen? Patuloy pa rin bubuhos ang biyaya, ang pagpapala, ang kalakasan, at ang lahat ng provisyon ay patuloy na hindi mahihinto. Walang patid ang pagdaloy. Walang patid ang pagbuhos dahil bukas ang ating puso. Amen? Kaya manatiling bukas ang ating pong puso, manatiling bukas ang ating isipan, ang ating pandinig, dahil ang Diyos ay patuloy na naghahayag, nagbubuhos. Ayan. Bukas, at di nasasalinan yan, mapupuno. Kaya naalala ko yung himala sa aklat ng John, chapter 2, ay pinapuno ng Panginoon. Pinalagyan pala. Ang sabi ni Jesus, sabi ni Maria, we have no more wine. Wala tayong alak. Pero sabi ng Panginoon, sabi niya ay my time has not yet come. At naroon nga kumilos ang Panginoon na inutusan na lagyan niyo ng tubig yung banga. At ayun, nalagyan naman. At ang kagandahan doon, napuno. Sa kapunuan, dadaloy. Pag napuno ang baso, dadaloy yan. Dadaloy pag napuno. Tapos dadaloy yan sa panlabas. At pag dumaloy yan, ano mangyayari? Mababasa ang palibot, aawas, aapaw. Kaya ang ating pong buhay ay kapunuan ang kailangan. Hindi lang basta matikman mo. Hindi mo lang basta matikman ng tubig. Hindi lang. Hindi mo lang dapat matikman ng papaya. Kailangan ay kainin mo, mapuno, mabusog, yan. Dahil pag napuno, ang isang lalagyan, aapaw. Kaya ang ating pong buhay ay patuloy na aapaw. Uunlad. Kung ano yung sumasalin. Kaya sabi nga ng Lord kay Moses, open your mouth wide and I will fill it. Buksan mo ang iyong labi at pupunuin ko. Kaya ngayong umaga, kahit ito po'y 30 minuto lang, ang dalangin ko, ang kapunuan ng Diyos ay sumaatin. Amen. Ang kapunuan ng Diyos ay sumaatin. Nasa inyong tahanan kayo, mapupuno kayo ng Diyos. Nasa trabaho kayo, malayo kayo sa pamilya, pupunuin kayo ng pagmamahal ng Diyos. Sapagkat alam nyo, ang Diyos ang nagpupuno lahat. Lahat ay kulang. Kulang. Nagnanais tayo ng pagmamahal sa ating kapwa, kulang yan. Nagnanais tayo ng lakas na galing sa kapwa, kulang yan. Nagnanais tayo ng atensyon ng bawat isa, kulang yan. Pero alam mo kapatid, ang Diyos ang pumupuno ng lahat. Kaya tayo laging sasahod sa biyaya ng Diyos sapagkat siya lamang ang nagpupuno. Amen. Maaring lagyan ka ng kapwa mo na hanggang doon lang. Maaring hanggang doon lang. Pero ang Diyos, siya ang magpupuno. Amen? Kulang ka ng pagmamahal, ang Diyos ang magpupuno ng pagmamahal. Amen. Ang lakas, ang Diyos ang magpupuno ng lakas. Kaya nga ang Lord ay lagi nagsasabi na lumapit kayo sa akin na napapagal, nahihirapan lubha, at bibigyan kayo ng Diyos ng kapahingahan
kapunuan. Kaya kapatid, sa iyo na nakikinig ngayon, sumahod ka lang lagi sa Panginoon. Buksan mo ang puso mo, buksan mo kaisipan mo, at isakod mo sa biyaya ng Panginoon. Lord, punuin mo ko. At ako'y naniniwala, ang Diyos ay hindi nagkukulang. No, God will sustain you. Ang Diyos ang magsusustain sa atin. At bilang patotoo, ay talagang ako po'y nag-undergo ng tune-up hanggang ngayon. Hanggang ngayon, nag-undergo ako ng tune-up. No? Talagang marami. Pero sabi ko nga nakagabi, Lord, ikaw ang aking kapunuan. Kaya sabi ko sa misis ko, ibabalik ko na yung Tuesday muna. Tuesday, Thursday. Kasi hindi po ako nagtuturo ng Sunday service ngayon dahil yun ay halos kailangan mo na strength. Ito nakaupo ko. Pero ang Diyos ang pumupuno ng lakas. Amen? Kulang ang gamot. Kulang lahat. Kasi nagtuturok ako ngayon. Kulang. Pero ang Diyos ang magpupuno ng kalakasan. Kaya lalapit tayo lagi sa Panginoon. Amen? Diyos lang ang lalapitan natin. Kasi huwag nating hahanapin sa iba. Dahil kulang talaga. Kasi bakit? As a human being, lahat tayo limitado. No? Bilang tao, limitado. Ako, kayo, o sino man tao. Maaaring malasahan mo pagmamahal sa iba, maaaring maranasan mo lahat yan. Pero kulang dahil bakit? Tao nga tayo. Pero naandyan ng Diyos, siya magpupuno. Kaya pag medyo kulang, sa Diyos ka lumapit. Wow! Pupunuin ka ng Panginoon. Amen. Kasi sa Diyos may kapunuan eh. Sa Diyos. Kaya ito naranasan pandemic, o hanggang ngayon, walang ayuda. 3 beses na akong pumirma. Hindi ko alam. Amen. Pero bakit? Okay lang. Wala. Pero ang Diyos, hindi pinagkukulang ang sino mang laging sa Kanya ay umaasa. Kung walang ayuda gobyerno sa iyo, kung wala ka natanggap, ako'y naniniwala may tatanggapin ka. Okay? Amen. Amen. Ang hirap yata pumila, no? Pipila ka, ang haba. Minsan punong-puno ang mga money changer na doon daw, no? Sabi ko, okay lang, thank you. Salamat sa gobyerno. Kaya nga, kayang gawin naman ng gobyerno lahat, pero mga kapatid, kulang din ang gobyerno. Kulang din ang ating presidente na kanyang-kayang gawin. Pero tayo ay hindi mauubusan dahil ang Diyos ng kapunuan. Amen? Wala mang kumatok, magbigay ng bigas. Wala mang kumatok, magbigay ng ayuda. Hallelujah! Kumatok ka sa pintuan ng Diyos at siya'y magbubukas at bibigay niya ang kapunuan. Amen? O ngayon, meron lang po ako sisir sa inyo. No? Malapit na tayo kasi 30 minuto lang ito. Alam niyo, dito si Apostol Pablo ay may winika sa 2 Korinto, Kapitulo 4:16. Makinig kayo. 2 Korinto, Kapitulo 4, talatang 16 hanggang 18. This is my devotion this morning. Ang sabi dito ay therefore we do not lose heart. Ang sabi ni Pablo, therefore we do not lose heart. Yan ang buhay ni Apostol Pablo dahil ang dami niyang naranasan din na maaaring nararanasan natin ngayon. Pero ang word ni Paul sa bawat isa, do not lose heart. Huwag ka mawala ng pag-asa. Ano sabi niya? Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. So makikita natin dito yung word, no? Kaya sabi ni Apostol Pablo, puno-puno siya ng kalakasan eh. Bakit? Even though outwardly we are wasting away. Kahit siya'y nanghihina sa panlabas. No, marahil si Apostol Pablo gusto na sumuko physically, punong-puno na ng persecution,
lahat ng bagay. So makikita natin. Kaya ang makikita natin doon ay napakahalaga na yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Kaya si Pablo, makikita natin dito yung word niya, do not lose heart. Therefore, we do not lose heart. No, do not lose heart. No, huwag tayo mawala ng pag-asa. Ano ba nasa heart? Pagmamahal. Nasa heart. Pag-asa. Ang sabi ni Pablo, do not lose heart. Huwag ka mawala. Kaya ang sabi niya, though outwardly, we are wasting away. Kahit siya nanghihina, physically, ang sabi niya, ang ganda, yet inwardly, we are being renewed day by day. Kaya lagi tayong palalakasin. Sabi nga natin, inwardly. Ayan, nakakaranas tayo ng outward. Outward. Pagod tayo, outwardly, nanghihina. Outwardly, may nararamdaman. Pero sabi ni Pablo, but inwardly, we are being renewed day by day. Amen. Kaya kailangan natin, mga kapatid, sa nangyayaring ito ay inner strength. Sabi nga natin, inner strength. Lakas na panloob. Lakas loob. Amen. Pagkain nagbibigay sa atin ng lakas panlabas. Iinom tayo, magbabitamin tayo. Pero napakahalaga sa panahon ngayon ang inward strength. Sa magitan ng ating espiritual na buhay, ng salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya ito pong 30 minutong ito, ang dalangin ko'y makatulong, makapagbigay sa atin ng kalakasan. Magbasa ka ng Bible. Magtiwala ka sa Diyos. Kaya anong sabi dito sa verse 17 ng 2 Corinthians 4, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that for outweigh them all. So, ang sabi ng verse 18, so we fix our eyes not to what unseen, to what is seen, but on what is unseen. Kaya sabi ni Apostol Pablo dito, kaya naman ang aming paningin ay nakatitig, nakapokus doon hindi sa mga nakikita, kundi sa mga hindi nakikitang bagay na nagdudulot ng eternal reward. Kaya hindi kayang pahintuin ng COVID ang reward. Kaya sa atin, kailangan natin ng inner strength, inner drive. Amen, inner strength. Kaya ito, iniiwanan ko po sa inyong umaga, sikapin natin na magkaroon tayo ng tinatawag na inward strength through the Word of God. Ang sabi nga ng Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Panginoon na magbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya dalayan ko, habang kayo nakikinig ngayon, maging ito sa live o sa replay mamaya, sumayo ang pag-ibig ng Panginoon. Sumayo ang kalakasan ng Diyos. Saan ka man naroon, ang kalakasan ng Diyos ay sasayo. Amen? Ang kalakasan ng Panginoon ay patuloy na sasayo, hindi kaya mapatid. Laging bukas lang ang ating puso sa pagdaloy ng biyaya, ng salita, ng tubig ng buhay, at pag dumadaloy ito, mapupuno ito. Mapupuno ang baso sa pagdaloy ng kanyang salita. Mapupuno. Amen? Kasi ang mundo nagsasalin din. Ang mundo nagsasalin din yan kung itong ating buhay. Amen? Ang takot na isasalin dyan. Ang kawalan ng pag-asa ay sinasalin sa atin. Sinasalin. Sino man tao nagsasalin sa atin ng salita, lahat. Ang daming sinasalin. Amen. Pero pag puno ang baso mo, innerly speaking, ng salita ng Panginoon, ng Espiritu ng Diyos, wala nang puwang o lugar na sasalinan dahil
puno ka sa Diyos. Kaya anumang mga mundo, wala na, hindi na papasok. Puno. Amen? Kaya tayo po'y manalangin sa umagang ito. Dakilang Diyos, salamat. Muli sinalina mo kami ng iyong pag-asa. Muli sinalina mo kami ng iyong salita. Ang dalayan ko, Panginoon, sa pagsalin at pagdaloy ng iyong salita sa buhay ng bawat isa. Ama, patuloy mong bigyan ng kalakasan. Inwardly speaking, maranasan namin ang kalakasan ng gagaling sa iyo. Ingatan mo po ang bawat isa at sa mapagpala mong kamay ko, ibinibigay, pinagkakatiwala ang bawat isa. Salamat sa bawat nakinig, maging sa live na ito at sa replay, maging sa YouTube. Father, strengthen your blessing, your power. In the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. Amen and amen and amen. Mapagpalang umaga po tayong lahat at muli sa araw po ng Huwebes sa 30 minuto, tayo po ay makaranas ng kapunuan na nanggagaling sa Diyos. Inuulit ko, ang Diyos ang nagbibigay ng kapunuan. Amen? Amen po ba? God bless you!